Bayan, tampok ang koleksyon ng mga pinaka-importanteng dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas, ang The Legislative Museum of the House of Representatives. Yan po ang ulat ni Vel Custodio. Bukod sa National Museum of the Philippines sa Maynila, alam nyo ba na may museo rin sa Quezon City kung saan matatagpuan ang mga unang dokumentadong kasaysayan ng Kongreso at panukalang batas ng Pilipinas? Ito ang The House, the Legislative Museum of the House of Representatives na matatagpuan sa Legislative Archives Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Tara, bisitahin natin! Pagpasok sa Gallery 1 ng museo, bubungad ang 3D na replika ng gold inlaid chest. Matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle ang orihinal na gold inlaid chest na pumoprotekta sa 1935 Constitution. Ipinapakita sa Gallery 1 ng museo ang ebolusyon ng mga kinatawan mula noong sinaunang assembly hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman nakadisplay dito ang mga libro ng 1935, 1973 at 1987 Constitutions at timeline ng Konstitusyon ng Pilipinas mula 1812 Cadiz Constitution noong panahon ng Kastila, Konstitusyon ng Biak na Bato noong 1897, Malolos Constitution noong 1899, Philippine Organic Act o Cooper Act noong 1902, 1916 Jones Law hanggang sa kasalukuyang konstitusyon. Pagdating naman sa Gallery 2, makikita ang bases and gavels na sumisimbolo sa otoridad at dignidad ng House of Representatives. Makikitang nakadisplay ang sinauna pang maces and gavels na ginamit mula pa kay dating House Speaker Gil Montilla na nagsilbing Speaker ng Kamara mula 1935 hanggang 1938. Nandito rin ang ilan sa mga unang diyorno ng House of Representatives na nakasulat pa sa Espanyol. Dito makikita ang pinakaunang dokumento ng House of Representatives na Journal of Sessions noon pang 1907, habang nakalagay din dito ang unang Republic Act noong 1946 kung saan ito yung Republic Act ng budget na naaprubahan ng 200,000 pesos lamang. Magtungo naman tayo sa Gallery 3 kung saan ipinapakita ang proseso ng paggawa ng batas. Nakadisplay dito ang mga sinaunang lamesa at upuan na ginamit ng mga kongresista noon. Ito naman ang interactive table na bagay para sa mga mag-aaral at sa iba pang mga bumibisita dito sa museum. Dito masusukat ang inyong kaalaman sa paggawa ng batas. Mayroong nakahandang digital flashcards at quiz games para sa mga darayo rito. May nakahanda namang photo booth with the House Speaker sa Gallery 4. Dito makikita ang mga profile ng mga dating speaker ng Kamara sa mga nakalipas na dekada. Nakalagay naman sa Gallery 5 ang iba pang mga mahalagang larawan ng pangyayari at displays na bahagi ng kasaysayan. Pasyal naman tayo sa Gallery 6, kung saan makikita ang dalawang audiovisual room. Una rito ang maliit na AVR kung saan maaaring panoorin ang mga hearing ng Kamara. Nasa katabing kwarto naman ang mas malaki pang AVR. Sa bahagi namang ito ng audiovisual room, ipinapalabas yung Parliamentary Mock Session, SONA, Plenary Session at iba pang film viewings. Pinakita rin sa atin ang larawan ng nasunog na lumang gusali ng Kongreso at ngayon ay National Museum of Fine Arts. Nasagip pa rito ang isang libro na nakadisplay sa museo. Ang mga nasirang libro at dokumento dahil sa kalumaan, sakuna kagaya ng nangyaring sunog, pagkain ng insekto kagaya ng anay ay nire-restore sa Conservation Laboratory sa pamamagitan ng leaf casting. Dito rin nililinis ang mga papel gamit ang mga kemikal na may angkop na acidity level base sa uri ng papel. Mahalaga ang Legislative Museum at Conservation Laboratory na House of Representatives para sa preservation, conservation at presentation ng legislative heritage. Pinoprotektahan nito ang mga artifacts, records at iba pang material na importante para sa ebolusyon ng paggawa ng batas at serbisyo publiko. Nilalayo nitong itaguyod ang transparency, palakasin ang institutional pride, at palalimin ang pag-unawa ng publiko sa papel ng kapulungan ng mga kinatawan sa ikauunlad ng bansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.